much as I want to give courtesy to the former president and the senator, Bato de la Rosa, the former president would look into his own heart and realize what he has done in the past 6 years. Sa pagpapatuloy ng pagdinig si Benny Abante naman. Sir, pastor, alam mo, huwag kang kasi masyado nagpapaniwala dun sa mga ini-interview niya dyan. Kasi parang sinasabi niya, as much as I want to give courtesy sa mga kay Presidente Duterte dahil dating Pangulo at kay Senator Bato, parang ang dating look into your heart. Parang mo na sinasabing guilty na kaagad. Diba? Sir, there are always two sides of the story. Ha? Laging dalawa yan. Hindi pa pwedeng, yung problema kasi, madaling maniwala kung sila lang yung nakakausap nyo. Maganda siguro, tama naman yung idea na sige, patawag ninyo. Okay yun, sir. Wala namang problema yun. Pero yung sabihin mo na, it's time na to look at your heart kung meron ba, na to look into your heart kung meron bang ginawang ano. Hindi, sir. Ako doon para mong hinusga na kaagad yung mama na parang may mali ka kaya isipin mo mag-reflect ka na kaagad. Hindi, 'di ba? Sana wag pong ganoon, 'di ba? Sana po hindi ho tama 'yon. Kasi siyempre paniniwalaan at paniniwalaan yung mga naririnig nyo ngayon. Alam naman po na. Alam nyo, minsan kasi hindi maintindihan ng iba eh. Ito, hindi naman po tayo sa ng mamata ng iba. Minsan kasi may mga magulang, hindi naman nila kilala yung kanilang mga anak talaga. Kaya nga 'di ba pag bigla na lang may makikita ka, bigla na lang ira-riding in tandem yung isang binata doon. Tapos pag napatay, ano sasabihin ng magulang? Mabait naman yung anak ko, walang kaaway yan, ba't pinatay? Hindi, isipin niyo yun Ang daming instance niya na ganyan ang nangyayari. Mabait naman yung anak ko, hila namang ano yun, ba't pinatay? The real story is this. Hindi nyo kilala kasi anak nyo. That's the truth. Marami sa sa mga, lalong-lalo na doon sa laylayan, marami dyan, sa totoo lang, hindi naman nyo kilala yung mga anak nyo eh. Hindi nyo alam kung saan kumukuha ng pera yan. Alam nyo, ang dami kong alam na ganyan. Kaya nga, sorry to say pastor pa naman to si Abante. Bishop pala. Alam ko bishop to eh. Parang kulang po ata kayo, sir, sa touch sa ground. Sa touch po kasi pagka kayo nasa ground, marirealize niyan. Marami diyan ang akala ng mga magulang nila nagtatrabaho ng matino yung mga anak nila. Pero hindi nila alam, sumesegue sa pagtutulak. Yung iba sumesegue sa pamamamakla. Yung iba nagiging pokpok nang hindi nila alam. At eventually, maraming nakakaaway. Kasi tandaan nyo, nung panahon ni Duterte, nag-unsehan eh. Nag-unsehan ho itong mga distributor, yung mga tulak, yung mga nagbebenta. Nag-unsehan nun po sila. Tapos, yung mga involved o yung mga supporter o yung mga protector pala, hindi supporter, protector na mga pulis, inunahan na nila yung kanilang mga asset, yung kanilang mga tao sa ground kasi bago pa sila isumbong. Nagtumbahan na sila, as in, nagurgura na sila. Tapos, tayo, naakala natin ng bait-bait ng anak natin. Oo, mabait sa inyo yan. Totoo naman mabait sa inyo. Sa katunayan, kaya nga nagtulak dahil sa inyo eh. Bakit? Nag-anak-anakan eh, wala kayong trabaho. Di ba ho? Ito, walang biro ito. Ganyan na nangyayari sa mga
mga ano, anak ng anak, walang trabaho, tambay si tatay, inom ng inom, o si anak, dumiskarte sa buhay, o nalulung sa pagtutulak, o konting, kasi alam mo, may nakausap ako eh. Eto, walang biro ito ah. May nakausap akong, ano siya eh, nung panahon ni Pangulong Duterte nun. Ano siya, tawag doon? Yung, hindi naman siya supplier, runner, ika nga. Runner lang siya ng ano. Tapos tinanong ko magkano kita niya. Ang baba lang. Sabi ko, bakit? Bakit ka pumapayag? Pandagdag. Hindi man ako gumagamit eh. Mabait ako. Hindi ako gumagamit. Ano lang naman to? Pandagdag lang. Ano ba naman yung ibibigay mo? Abot mo lang dun. Di ba? Sabi ko nga, swerte mo. Hindi ka nadali. Hindi ka ginanon ha. Or else, iiyak yung nanay mo, sasabihin sa'yo, boy naman yung anak ko. Maraming ganun eh. Yung mabait talaga sila. Matino sila, nagtatrabaho naman sila. Walang problema. Kaya lang, sumasideline, ika nga. Diba? Dumidiskarte. Kailangan nila ng konting pangtustos, tapos nainggit sila sa mga kaibigan nila sa TikTok na bakasyon ng bakasyon. Mga ganun eh. iPhone ng iPhone, hindi nila alam, pokpok naman pala yung kaibigan nila. Ang daming ganyan yung paglabas ng iPhone 15. Talagang papakita yung tatlong wait, yung card ko lumalabas. Papakita yung tatlong tuldok. Hindi to iPhone 15. Para talagang bibidyo ganun. Tapos anong trabaho niyan? Wala, PR lang. Utangin ng PR yan. PR na, kabili ka ng cellphone agad-agad. Tapos pag tinanong mo yung nanay, anong sasabihin mo sa anak? Mabait siyang anak ko, hindi nga palalabas yan eh. Dito lang lagi yan, minsan lang lumabas. Tapos pag uwi, may pera ng dala. Minsan lang lumabas. Pag uwi, may daladala ng pera, may iPhone na. Ang inang trabaho yan, big time. Tapos ang sasabihin ng magulang, mabait siyang anak ko. Hindi nga mahulugang conservative yan. Ang dami kong kilalang ganyan, conservative. Pero ano yan, may body count yan. Giniit ng mga abogadong tumutulong sa mga biktima na si Duterte ang pinaka-responsable sa mga patayan sa drug war. We have on record until 2022, you have the president saying that he was responsible for these killings. He is taking all accountability for these killings. And in fact, we also have a video recently that we unearthed where he says that his only crime is extrajudicial killings. Iimbitahan din ng komite si dating Senador at Justice Secretary Laila De Lima na unang nag-imbestiga sa tinatawag na Davao Death Squad. Bakit hindi niyo imbestigan si Junel, no? Dapat yun ang imbestigan. Nakalimutan na kagad nila si Junel, ano? Hindi kasi, tandaan ninyo, inimbestigahan yan sa kamera si Junel. Diba? Diyan nga natin nakuha yung Junel. Paano katawagin ng ni Secretary? Junel. Diba? Yun ang imbestigahan nyo. Nakalimutan nyo na kaagad.